Opo, babangon na. Ay. Oh, eto, 100. Bumili ka ng bigas. Pagkatapos mo bumili, pumunta ka sa palayan. Ikaw muna mag-spray doon dahil may sakit ang ama mo. Ilang dito nga. Nay. Ilang kilo ba to? Bakit 4 na piso na itong sukli mo? Baka binili mo na naman ang chichirya. 48 pesos po ang kilo ng bigas niya. Ang mahal! Kasi po, sabi po ng tendera na tinulang na po ang supply ng bigas dahil sa climate change. Kaya tumaas ang presyo nito. Paano na to? Wala na tayong pera. Kulang pa tong bigas. Ba't pa kasi tayo bibili ng bigas? Eh, may sakahan naman tayo, di ba? Tumahimik ka! Hindi mo alam ang problema. Pabago-bago ang panahon. Dapat tag-ulan ngayon. Malaki na ang utang natin sa aggregate supplier ng mga abono at commercial pesticides. Nababaon na tayo sa utang! It is the operation of weather condition brought about by natural and man-made causes. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay dumaranas sa pagbabago-bago ng klima? Nararamdaman ito sa pamamagitan ng La Nina, sobrang ulan, at El Nino, kumahabang tagtuyot. Ano nga ba ang dahilan ng climate change? Kasama na rito ang pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagsusunod ng mga basurang di nabubulok, pagbuto ng punong kahoy at paggamit ng commercial pesticide sa ating agrikultura. Malaki talaga ang epekto nito sa ating agrikultura, lalo-lalo na sa ating palayan. Nakasaad sa Republic Act No. 10,068 or Organic Agriculture Act na dapat organic ang ating gamitin. There are many ways to limit the effects of climate change. Una, magtanim ng maraming punong kahoy. Pangalawa, linis na kapaligiran. Pangatlo, sundin ng 3R or choose, reuse, at recycle. Siya nga pala, hinihikayat ko kayo sumali sa Forest Club. Ito ang organisasyong kabataan na interesado sa agrikultura at livelihood projects. Kaya sa mga anak ng mga magsasaka, linangin ninyo ang inyong kaalaman at kakayahan sa tamang pagtatanim. At kung may plano mo kayo mag-abroad, isipin niyo muna, sino na ang magtatanim? Gusto niyo ba kumain ng synthetic o fake rice? Sino na lang magpapakain sa mga Pilipino? Di ba? Pedro, may naisip ako. Ano yun? Sali ako sa Porridge Club. Ha? Ba't naman? Gusto mo pa rin magtrabaho sa maputik na palayan? Sumagi kasi sa isipan ko na may tutulong ako para sa aming palayan. Para mapaunlad ito. Hindi lang ako, kundi ikaw. At tayo mga kabataan. Ah, sige. Sali na rin ako, Wal. Sige, tara. Ano to? Organic farming. Ito ba yung tulong ni Sir? Siguro. Sige, tara. Oh, kumusta ang pag-aaral mo na? Okay lang po, Nay. Ayusin mo pag-aaral mo na para magtagumpay ka. Mag-abroad ka. O di kaya magsiman. Siguradong aangat ang buhay natin. Malaki ang kita doon. Hindi ako po, Nay. Ha? Bakit naman? Gusto ko sanang maging agriculturist. Nasa loob pa ang pera, Nay. Kumuha ka ng putik at isain mo. Yan ba ipapakain mo sa pamilya mo? Gusto mo bang tumulad sa tatay mo? Tingnan mo ang buhay natin ngayon. Hindi, Nay. Ewan ko sa'yo. Nay. Oh, Nay, pasensya po at nasagot kita kanina. Sabi po kasi ng guro namin, sino mapapakain sa mga Pilipino? Anong kakainin natin? Fake rice. At isa pa, Nay, kung lahat ng mga Pilipino ay mag-a-abroad, sinong maiiwan dito? Kaya, Nay, pagpapatuloy ko pa ang pagpapaunlad ng ating sakahan. wala akong magagawa kung yan ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, Nay. Kailangan lang natin ay tamang paraan ng pagsasaka na hindi nakakasira sa ating kalikasan para maabot natin ang sustainable development. Sige anak, kung yan makakabuti sa atin, susuportahan kita.
Lord, how blind and deaf has humanity become, losing the true meaning of domain as you meant of earth and life. For now, in the name of progress, whole mountainsides are mutilated mindlessly. In the name of development, forests and mountains are rendered bald. In the name of mobility and speed, smoke belchers cloud the air. In the name of production, factories pollute the water sources. In the name of advancement, dynamite fishing destroys undersea routes. Ang mga punong kahoy na ito ay magbibigay sa atin ng oxygen. Kung mas maraming punong kahoy, mas mababawasan natin ang epekto ng climate change. Kaya dapat lahat ng tao magtanim ng puno. Oo nga. Pedro, alam mo ba ang punong kahoy na ito ay nara? Ito ay sumisimbolo sa katatagan ng Pilipino. At kapag tayo nagtatanim ng puno, dapat natin itong balikan, Siligan. at alagaan para ito ay mabuhay at para makatulong sa kalikasan. Tay, wag! Bakit anak? Sabi po kasi ng guro namin, ang mga dayami daw hindi sinusunog. Dahil nakakatulong ito sa pagpapataba ng lupa. At kapag nagsusunog tayo ng dayami, nagdudulot ito ng global warming. Mas mabuti yan anak, nalalaman mo. Dahil palagi lang tayo nasusunog ng dayami. At pwede na itong pang-substrate para sa vermiculture. Ganun ba anak? Tay, hikayatin natin ang ibang magsasaka na hindi magsunog ng dayami. Sige, tara na anak. Sige tay! Ayos na lang. Ayos na ayos. Nay, Sana. tay, ito po pala si Sir Sabandal, ang advisor namin sa Forge Club. At si Pedro rin, sinama ko. Magandang araw sa Pedro muna. Sir, inyo po kayo, sir. ang daming handa natin ngayon, Nay. Kasi malaking ani natin ngayon anak. Ganyan talaga. Mula nang nag-organic farming tayo, mas lalong lumago ang ating palayan. Lumago na nga, hindi pa magastos. Hindi tulad ng chemical anak. Imbis na lang lumawak ang ating palayan, ito pa ang sanhi kung bakit unti-unting nasira at namamatay. At higit sa lahat, nakatulong po ito upang mabawasan ang mararamdaman sa epekto na maaaring maidulot ng climate change. Ang mga kabataan ay nagiging wasted manpower kapag hindi nagagamit sa pagbabago. If nobody will direct them on what to do with their energies, then ano na magiging silbi ng kabataan? Tama, sir. Ang mga binhing GSR na bigay ng PhilRise ay naaangkop sa pagbabago-bago ng panahon. Di ba ito yun? O yan nga. Sir, ang daming kalbong lupain dito sa amin. Pwede natin itong taniman. Timukin natin ang ibang mag-aaral at ang mga out-of-school youth na sumali sa Forge Club. Tama. Ang swerte din po ng anak nyo. Dahil sa ipinakita niyang galing at talino sa agrikultura bilang Forge Club member, siya ay naging scholar ng Agricultural Training Institute. At siya ay mag-aaral sa UP Los Baños. Uy, Juan, congratulations nga pala sa pagiging outstanding yung farmer mo. Salamat, Pedro. At bago ko pala makalimutan, si Juan nga po pala ay may chance makapunta sa Japan bilang International Foreign Exchange Student. Talaga po? Ang galing-galing naman ng anak ko. Tama na yung pag-ano niya sa akin, Nay. Kain po tayo, Nay.